Sa first episode ng ating Math Dali Lang channel. So ngayon pag-uusapan natin yung basic algebra na isang napakahalagang subject para matutunan yung calculus. No? So ngayon, uumpisahan natin itong first episode na ito dun sa integers. Yan. Kasi para matutunan nyo po yung ating subject na calculus, no? So napakahalaga na maintindihan nyo muna yung algebra. At yung algebra ay basically, nagsisimula po yan dun sa integers. So, pag sinabing integers, ito yung mga numbers na mga whole numbers, kasama na po yung zero, at meron po siyang sign na tinatawag yung positive at saka yung negative. Yan, sila yung tinatawag na integers. At yung iba kapag nakita na yung may mga positive sign, yan, nalilito na yung iba dito, no? So, lalo na kapag meron ng operation na involved. So, pero dito sa ating channel, Math Dali Lang, so madali niyo po itong matututunan. So, ano ba yung pinaka-concept, no? Kapag nakita ninyo yung mga sign na let's say positive 7 o positive 10. So, any number sa integers, yung mga whole numbers, ano ba yung pinaka-concept? So, pwede tayong bumuo ng isang konsepto para madali natin siyang maintindihan. Ano? So, ang suggestion ko sa inyo, kapag nakita niyo yung negative, parang pwede niyo isipin na ito ay nagre-represent sa utang. Yan. Ibig sabihin, kapag negative, so meron kang utang. Yan. Ano? Kapag nakita mo naman na positive, so ang ibig sabihin niyan, hindi yan utang. No? Yan yung pera na mayroon ka. Yan. Kaya ganun lang po, kapag negative, utang yan. Kapag positive naman, yan yung pera na mayroon ka. So, sa operation, syempre, yung basic, no? Mag-a-add ka, magsusubtract ka, magmumultiply ka, at magdi-divide ka. So, ngayon, umpisahan natin dun sa unang operation, no? Yung pag-a-add. So, paano ba natin madaling maiintindihan kapag nakakita ka, halimbawa, ng negative 6, o i-add mo, ipa-plus mo sa positive 10. Yan. So, ibig sabihin nito, dun sa konsepto na nabuo natin, ibig sabihin, may utang ka na sa 6 pesos, pero meron kang pera na 10 pesos. So, kung babayaran mo ngayon, yung utang mo na sa di meron ka pang magkano. O, di ba? Madali lang isipin na isusubtract mo, magbabawas ka, di ba? 10 minus 6, meron ka pang 4 pesos. So, ibig sabihin, ang negative 6 plus 10 ay simply 4. O, di ba? Madali nating maintindihan kasi meron tayong nabuo na konsepto na ang negative ay nagre-represent sa utang. Yan, ano? So, di ganun lang, no? So, halimbawa, nakakita ka ng isa pang problem. O, paano kung meron kang positive 12, no? Ipa-plus mo ngayon sa negative 8. So, anong ibig sabihin? So, ibig sabihin, meron kang 12 pesos, pero may utang kang 8. O, di, kung babayaran mo na yung utang mo na 8, may magkano ka pa? O, di ba? Madali lang natin gagawin kasi magsusubtract lang tayo. Kaya ang 12 minus 8 ay simply 4. O, di ba? So, madaling maintindihan. So, kahit mga bata, maintindihan nila kapag naintindihan nila yung konsepto na utang, bayad. Yan. No? Sige, ngayon, isa pa. Paano naman kung meron kang negative 20? No? Pagkatapos, ipa-plus mo ang negative 20 sa 10. O, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, may utang ka na 20, pero 10 piso lang yung pera mo. Di, anong mangyayari? O di, may utang kang 20, 10 lang yung pera mo, babayaran mo syempre yung utang mo, 10 lang. Di, magkano pang matitira? O syempre, meron ka pang utang na 10 piso. Yan. Kaya ang magiging sagot natin, syempre, isusubtract lang natin yan. No? Kaya 20 minus 10 equals 10, pero syempre, since 20 yung utang mo, meron ka pang utang na negative 10. Yan. No? So, ganun lang, no? So, kaya nakita natin kapag mas mataas yung utang at mas mababa yung pambayad, ang sagot, utang pa din. May utang ka pa din, no? Okay, yun na po yun, no? Okay, kaya paano kung nakita mo naman ay positive, no? Halimbawa, meron kang, by the way, kapag ka-positive po pala ang sign, no? Kapag ka-positive, sa algebra ay hindi na po yan isinusulat. Halimbawa, meron kang 20, so pwede mong sabihin na meron kang positive 20. So, simply 20 na lang. So, yun po yung rule sa
algebra. At kung meron ka namang 10 dito, so ibig sabihin ay wala kang utang. No? Kung wala kang utang, ito yung pera mo. I-add mo yan. No? Siyempre, i-plus mo lang ang 20 plus 10. Pwede natin sabihin na meron kang positive 30 or simply 30. Yan. So, ganun lang po yun. So, paano kung parehas utang? No? May utang kang 20, pagkatapos, meron ka pang utang na sabihin na natin na 10. O di, madaling maintindihan kasi kung may utang ka ng 20 kay Vic, at dito naman ay kay Joey na Giz, di syempre pagsasamahin mo yung utang mo. 20 plus 10 equals 30, pero since utang yan, lalagyan natin ng negative. So, ganun din kapag ka dumami, no? O, kapag ka dumami siya, halimbawa, may utang ka kay Tito na 10 piso ulit, tapos dinagdagan mo pa ng utang kay Joey, negative 40, o Tito Vic in Soto, no? Yan, no? Halimbawa, nag-utang ka pa ng 20 ulit, o magkano na yan? O syempre, ipa-plus lang natin lahat, no? 10 plus 40 plus 20 equals 70. Since utang yan, ang sagot natin ay negative. So ito lang muna yung first episode natin, no, para madaling maintindihan yung konsepto ng pag-a-add ng positive integers sa negative integers. So I'm hoping na meron kayong natutunan sa first episode na ito at sa susunod, abangan nyo yung konsepto kapag ka nagmo-multiply at nagdi-divide naman ng integers. So hanggang dito lang tayo at see you sa susunod na ating video. No? So hanggang dito na lang po tayo. No? So isa-sign off ko na po. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. No? At muli, sana meron kayong natutunan, no? Meron kayong natutunan dito sa episode natin na ito. Hanggang dito na lang po tayo. Bye-bye!